Then, amazing morning, Team MVP. So our topic for today is about why I am worldwide. So lahat po tayo may iba't ibang reason kung bakit nag-join. Maybe some of us no, nag-join dahil gusto ang product, maganda ang barley. O kaya gusto magpapayat. O kaya naman, favorite yung gummy. So iba-ibang reasons. And maybe some of us na-invite and nagustuhan naman yung extra income, yung pwedeng yumaman, pwedeng kumita. So, whatever it is, lahat po ng tao na nag-join sa IAM, meron pong rason. Tama? Ngayon po, ang i-discuss ko is yung foundation ng negosyo natin. Ba't ba natin kailangan gawin to despite sa marami namang opportunities outside? Okay. So, para po sa mga first time ako ma-meet, my name is Erica Roma Sureda. You can call me Mentor Ikay. Registered nurse po ako by profession. But nung na-invite po ako sa I Am Worldwide, no, from dati na mag-abroad supposedly, nagstay na po ako sa Pilipinas and I'm doing this full time. So, I started in the business with zero knowledge and zero money. Okay, ginawan lang po ng paraan, inaral, tinabaho. Yan po yung panimula namin na nag-start kami, 'di ba? Nagko-commute pa, nagbabus, nagje-jeep to the point na ngayon po ay nakatira na po tayo sa ating three-story house and lot. Nandito po ako sa aking kwarto na merong small office. Na nababaliw pa rin po ako 'no, kasi ang layo po ng transition, eh. Nakita niyo ba yung difference? Yung nandito sa picture na 'to, yan pong babae na yan ay punong-puno ng pangarap. 'Di ba, walang-wala pero ang meron sa kanya ay pangarap. To now na kahit papaano, 'di ba, unti-unti na po natin natutupad yung ating mga pangarap sa buhay. So, I'm one of the pioneers of I Am Worldwide. In a matter of 9 years, tayo po ay nagkaroon na ng 3 sasakyan at 2 property. Question, pwede o pwede? Puwedeng-puwede na 'no? Ang layo na ng narating, 'di ba? Pero malayo pa ang puwedeng marating. And we are able to create 25 millionaires under our team. So by the grace of God, tayo po ay hindi lang tayo ang kumita, pagkus nagkaroon tayo ng mga, business partners na kumita din. And from commuters, most of these people, actually lahat, to now, car achievers, more than 35 car achievers na po under our team. And we are proud to be part of Team MVP. Question, proud ka ba na Team MVP ka? Proud ka ba na dugong bughaw ka? Oh, blue kasi yung ano natin, no? Yung theme natin. 'Di ba? So, proud ka ba na pag ini-slash ang ano mo, ang dugo mo pagtingin, ay blue, dugong bughaw, 'di ba? So, yan po ang ating team. And now my topic is about why network marketing, no? Actually, itong topic na 'to, very ano na yan, eh, cliche na 'no, lagi nang napapakinggan. Pero naniniwala ako na kahit siya ay palaging tini-training, importante ma-embed na ito sa ating mindset, sa ating heart set, kasi this is the foundation of our business. Why network marketing? Let me start with the story. So merong, grupo ng mga fox, okay. So sila ay magtotropa. Etong fox na 'to, ang pangalan niya nakita ko ay si Mentor Bong, yan. Si Bong the Fox, ano siya, sabi niya, "Medyo nagugutom na ako, eh, kailangan ko ng mag-lunch." Eh, sakto may dumaan na rabbit, o pangalanan natin si Mentor Rodelina, Rodelina the rabbit. Nakita kasi yung comment nila 'no, Mentor Rodelina the rabbit. Eh, yung mga rabbit, alam niyo ba malaki yung tenga nila, 'di ba? So, ang nangyari, narinig ni Rodalina the rabbit ang pag-uusap ng mga fox. Sabi niya, naku, gagawin akong lunch, patay." So, eto naman si Fox, Bong the Fox, ang nangyari sa kanya, eh, nakita niya, sabi niya, "Yun yung magiging lunch ko." So, naghabulan po sila. Okay, takbo, 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 takbo. So, lunch yun, supposedly 12. Makakakain na, pero si Rodelina the rabbit ay napakabilis pong tumakbo, 'di ba? Tama ba, Mentor Rodelina? Napakabilis pong tumakbo at hindi mahabol-habol ni Mentor Bong the Fox. Hanggang sa nagmeryenda na, nag-dinner na, midnight snack na, hindi pa rin po nakakain yung rabbit.
Hanggang sa sabi ni Bong the Fox, "Ayoko na, I quit. Ang ilap talaga ng rabbit na yun, iba na lang kakainin ko." So hanggang sa si Rodalina the rabbit ay naging free na at hindi na naging lunch ni Bong the Fox. Oh, narinig niyo ba, na ano niyo ba, na-internalize niyo ba yung kwento? Na-imagine niyo ba? Now the question is, ano bang moral, ano ba yung lesson ng ano natin, story natin? Now the question is, are you living just to survive? Kasi magkaiba kasi yung reason ni Fox and ni Rabbit, 'di ba? Si Fox, para saan ba siya tumatakbo, mga mates? Si Mentor Bong the Fox. Para kanino ba siya tumatakbo? Para saan ba siya tumatakbo? Ang keyword is lunch, para may pangkain. Tama. How about si Mentor Rodolina the Rabbit? Parang bagay na, mens. Mentor Rodolina the Rabbit. Para kanino siya tumatakbo? Bakit siya tumatakbo? Tumatakbo siya para, yes, tama si Mentor Arlene, para mabuhay. Para hindi maging lunch, para hindi mamatay, para hindi kainin. So, etong dalawang personality na 'to, magkaiba yung reason ba't sila tumatakbo. Yung isa, si Fox, para may pangkain, si Rabbit, para mabuhay. So, sa negosyo natin, dalawa din yung puwedeng reason, 'di ba? May mga tao na ginagawa 'to para lang may pangkain, para lang may extra income. Pero may mga tao na hinahataw ang I Am Worldwide para mabago yung buhay. Para magkaroon ng pag-asa, yung matapos na sa kanila yung tanikalan ng kahirapan. Okay? So, magkaiba yan. Are you running or are you doing this business just to have lunch or you want to change your life? The decision is yours, right? Ito po, one of my favorite talaga na survey na nakita ko. Sabi ko, totoo talaga to, totoong totoo to. It's the Social Security System survey which says that 45% of Filipinos are dependent on relatives. May kilala po ba kayo na nakatira pa sa magulang o kaya sa kamag-anak? 'Di ba, sa ating mga Pilipino kasi, normal 'yun, yung extended family sa isang bahay. Pero kadalasan ang nangyayari 'no, pagtanda, dahil hindi napaghandaan yung pagtanda, nakadepende sa relatives. May experience 'to ng mga siguro OFWs din. Sino dito ang mga OFWs na provider sa family, mga breadwinners? 'Di ba, ang hirap 'pag lahat nakadepende sa'yo. But sad to say, in our society, 45% po yung nakadepende sa mga relatives, 'di ba? 30% dependent on charity. 23% even after retirement, nagtatrabaho pa din, 'di ba? Kasi walang choice, hindi ka mabubuhay. But only 2% ang financially independent. Sad to say, this is the reality in our society here in the Philippines. Agree po ba sa survey? Nangyayari po ba sa totoong buhay? Tama 'no? Malaking tipak talaga yung hindi pa rin financially independent and only 2% yung okay talaga in life. Ngayon, ito po, ang years in school. Tayo po ay nag-aral sa mga ano, ako kasi hindi K-12 na, so mas konti ng ano, konti lang naman, mas ano, mas maikli. Pero ito yung ano, currently, 'di ba, 3 years sa preschool, 12 years K-12, 'di ba, college 4 to 7 years depende sa kurso mo, 'di ba? May 4-year course, may 5 years, 'di ba? Depende. So that's about 19 to 22 years of studying. Tayo pong mga Pilipino, pinalaki po tayo na anak, mag-aral ka na maigi, pag-graduate mo, hanap ka na magandang trabaho. Okay? There's nothing wrong with studying, but ito yung warning. We finished school to secure a job but didn't learn about financial literacy to attain real security. May kulang. Okay naman yung pag-aaral, meron lang kulang. Hindi kasi tinuturo yung about sa financial literacy. 'Di ba? Financial illiteracy is the root of our financial struggle. Kaya po tayo naghihirap, 'di ba? Kasi we don't know anything about money.
Most people are professionally literate but financially illiterate. So, hindi ibig sabihin na professional ka at nakapagtrabaho sa magandang work, sa corporate, or ikaw ay nakapagtapos sa magandang universidad. It doesn't mean that you are financially literate na. So, it doesn't equate like that. Ngayon, computation natin, no? Retirement age at the age of 65, normally nagre-retire. Years in school, 22 years, so that's about one-third of our life. Working for others, let's say mga 43 years, that's two-third of our life. So, yun po yung summary ng buhay natin. Mag-aaral, then magtatrabaho, tsaka magre-retire. People work their lives for somebody and end up saving nothing when retirement period comes. Agree po ba mga mentors? Since we have that mindset na we need to work, 'di ba? We need to find a job and work under a corporation or under a company. Pero pag retirement na, nakakalimutan natin yung sarili natin. 'Di ba nga may mga saying na, wag mo masyadong dibdibin yung work kasi hindi ka tagapagmana." Yung iba kasi 'no, nagkakasakit na sa trabaho and all that, pero at the end of the day, hindi naman sila tagapagmana ano, ng kumpanya. So, yun po yung nakakalungkot na talaga, realidad ng buhay. Do you agree mga mentors? Agree ba kayo dun? Okay. Ngayon, formal education will make you a living, but self-education will make you a fortune. Ano ibig sabihin nun? Formal education, pagka tapos ka ng pag-aaral, can make you a living. In Tagalog, hanap buhay. Hanap ng ikakabuhay. But self-education will make you a fortune. Ibig sabihin, hanap yaman. Hanap ng ikakayaman. So there's a difference between the two. Okay. Ngayon, the main reason people struggle financially is because they have spent years in school but learned nothing about money. Agree po ba? Hindi kasi talaga tinuturo yan sa school. The result is that people learn to work for money but never learn to have money work for them. Ano po bang mas gusto natin? You work for money o money works for you? A, you work for money. B, money works for you. A or B? Yan, para madalian kayo ng pagsagot, 'di ba? A, magtrabaho ka para sa pera. B, ang pera magtrabaho para sa'yo. Of course, letter B, 'di ba? Okay. What is material wealth? Ito, we're giving facts here. Ano ba ibig sabihin ng material wealth? Ito po yan, oh. It's the status of our income that supports our way of living even if we do not work. It is the number of days we can survive without working. In short, kapag tumigil ka magtrabaho ngayon at wala ka ng source of income, hanggang kailan ka mabubuhay? That is what we call the material wealth. So how to compute that? For example, you have 200,000 savings in the bank. Okay? Ang iyong monthly expenses ay 50,000. Okay? Iko-compute mo yan. 200,000 divided by 50,000. Ang material wealth mo is about 4 months or 120 days. Kuha po ba mga mentors? 4 months or 120 days. Now, my question is, right now, wag mo na i-chat, pero i-compute mo lang sa utak mo. Gaano katagal ang iyong material wealth? Alam nyo, minsan nag-training ako nito sa office, no? Sabi ng isang mentor, "Mens, wala pang isang buwan, Mens." Yung isa naman sabi niya, "Mens, one day lang." Yung isa naman, "Mens, oras na lang." Oras na lang yung inaantay, no? Walang material wealth talaga eh. But, sad to say, yan po yung realidad sa buhay natin. Minsan, talagang maikli yung material wealth or minsan wala at all. Kasi, isang kahig, isang tuka. 'Di ba? So, that's reality. But we have to think about this, no? If you stop working today, until when ka mag-survive? And let's say nakita mo na yung figures. Ano yung gusto mo mangyari sa material wealth mo? Gusto mo ba mag-increase yan dahil sa I am worldwide? Yes or no? Okay. Now, we have to learn about assets and liabilities. Ano ba ibig sabihin ng asset?
Asset is something that puts money in our pocket. In Tagalog, pag sinabing asset, naglalagay ng pera sa bulsa natin. How about liability? Liability is things that takes away money from our pocket. Takes money out of our pocket. In Tagalog, tinatanggal yung pera sa bulsa natin. Now, let's have a exercise. Have an exercise. Ano po ba ang cellphone? Asset or liability? Sige po, comment po kayo dyan para interactive tayo. Pag sinabing cellphone, bumili ka ng iPhone, is it an asset or is it a liability? Sige po, walang right or wrong. Basta sumagot lang kayo. Okay, may liability, may asset, that's good. Asset, asset, okay. Alright, alright. Ayun, may depende. Okay. How about, kotse, asset or liability? Sige po, sagot kayo ha. Pag bumili ka ng kotse, is it an asset or is it a liability? Ah, okay. Thank you sa mga nagko-comment. I see your chat. Okay. How about a house? Do you think it's an asset or liability? Oh, iba-iba yung sagot ha. Ang galing, no? Pero I like it. Gusto ko kapag ano may argument. Kasi you learn from that, 'di ba? Kapag meron kang katalastasan, may natututunan ka. Because not all the time you're correct, 'di ba? But sometimes you're correct too. So, you have to know. Okay. Ang ganda ng mga sagot niyo mga mens, no? Lalo na yung mga nag-expound ng sagot. Okay. I will reveal the truth. Tama yung nagsabi ng asset, tama din yung nag-liability, at pinakatama ay depende. Okay? Depende kung paano mo gagamitin. Okay. Ang cellphone, pag ginamit mo lang, 'di ba, bumili ka ng iPhone 18 latest, 'di ba? Bumili ka. Pero ginamit mo lang siya pang text, pang chat, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, etc. Pero just for fun, for personal use, for communication, that is what we call asset. That is what we call liability. Kasi nga, yung pinambili mo ng iPhone, yun yung pera na wala sa bulsa mo. So, liability siya. Now, paano mo siya i-convert into asset? Yung iPhone. Kasi pwede siyang maging asset. Kapag, parang may nakita ko kanina nag-comment si Mentor Dennis ata yun Yung, kapag, Mentor Denise, yan, kapag yung cellphone, pinang-content mo, in-upload mo sa Facebook, 'di ba? Pinang-market mo, pinang-video mo, 'di ba? And pinicture mo yung barley. Tapos nagkaroon ka ng benta dahil nag-upload ka. That now becomes an asset. So, depende kung paano mo siya gagamitin. Ang isang bagay pwedeng asset or liability, depende sa'yo. Yung isang example natin is kotse. Ang kotse talaga sa labas ay liability. Kasi binabayaran mo yan kung let's say, mina-monthly mo yan, 'di ba? Babayaran mo. Kumbaga, naglalabas talaga yan ng pera. Pero if you are in network marketing, nag-reveal ka ng car at ginamit mo sa business, let's say, pinang-sundo mo sa leader mo, 'di ba? Ano nyo, fan drive nyo, o kaya naman pinakuha mo ng Jade mo, Jade ng team mo, ginamit mo siya sa business, now it becomes an asset. Kasi, instead na, yes, naglalabas ka ng pera pambayad dyan, which is supposedly liability, pero dahil nakikreate siya ng money, nagja-generate siya ng income, tama? Now, it becomes an asset. Especially in network marketing. Alam niyo po ba, ikwento ko sa inyo yung first car ko, si Biig the Fortuner, 'di ba? Nagkaroon na tayo ng 3 sasakyan. Yung first car ko, ang kinita ko doon is mga 1,000,000. Si Biik, or 1 to 2, mga 2,000,000. Okay. Si Biik ay nag-create sa akin ng 1 to 2 million income. Isama ko na yung, sige na nga, yung pangatlo kasi is property, 'di ba? Property. Oh, ano 'yan, asset or liability? Now you know, alam mo na ang sagot, 'di ba? Liability ang bahay kapag what? Tinirhan mo lang tapos hindi mo naman siya
wala siyang pinapasok na pera sa'yo. Puwede siya maging asset kapag pinarentahan mo o kaya pini-Airbnb mo, asset na 'yun kasi nagke-create na siya ng money, 'di ba? In our business, network marketing, asset siya kasi, for example, puwede mong do'n kayo nagmi-meeting ng team mo, ginagamit mo siya to gather your team, pinang-i-inspire mo siya sa mga leaders mo. So, the more na nagkakaroon ng proof na, ay puwede pala talagang kumita sa I Am Worldwide, puwedeng maabot ang mga pangarap dito. So, now it becomes an asset because it creates income for you. Okay. So, going back dun sa kinukuwento ko, ano na lang, yung condo ko, bumili po ako ng condo, that's about magkano yun, mga 2.6 million yun. Bumili ako ng Mustang. Nung time na yun, pagpalagay mo ng nasa ano, 2.7 million. Tapos yung Fortuner ko, nasa mga 1.5 M lang yun eh. So, ilan na yun? Mga ilang M na yun, mga mens. Medyo may na ako sa math. Sa compute natin, no? Oh, let's say na 2, 4, 6, mga 6 million plus. Okay, kung tig to 2 million sila. But, yung mga bagay na yon na na-create ko or na-achieve ko because of the business at ginamit ko pang-inspire, ginamit ko sa I Am Worldwide, it created me 10 million. Okay, mga mens, tingnan niyo maigi ah. Kung ikaw ay negosyante, nag-invest ako ng 6 million for myself. For me to have a good living condition, bumili ako ng condo sa Pasig. For me to drive a nice car, meron ako pang hakot, Fortuner. Meron akong pang inspire sa team ko, Ford Mustang. I've invested around 6 to 7 million. Bumalik sa akin 10 million. Question, yung bang mga binili ko, asset or liability? Sige po, sagot kayo dyan. Based sa ating pag-uusap, yes, it's an asset because you used it in the business. Ginamit mo siya para magpalakihin ang negosyo mo. Para mas kumita ka sa business. Na ako na rin, naglabas ako ng car tapos hindi ko hinataw yung I Am Worldwide, hindi ako kumita. Ano siya, asset or liability? Liability siya kasi hindi ko siya ginamit eh. Kunwari may anak ako, hinatid sundo ko lang yung anak ko gamit yung kotse na binili ko sa I Am Worldwide, liability yun, Mits. Kasi dapat, ginagamit mo siya sa negosyo, pinanghahatang mo siya sa business. So if you misuse it, you mismanage it, you might lose it. Okay? Are we learning, mga mentors? Natutunan ba? May natutunan. So, ang ganda ng topic na to, no? Kasi, mas na-analyze natin yung mga bagay-bagay. Ay, ganun pala yan. Importante kasi that you build your asset para mas lalang dumami yung money mo. Okay? Now, economic trend. Nung unang panahon, agricultural age, those who have the land own the wealth. Kaya nga, ano yan eh, ang tawag sa kanila, Panginoong may lupa. Naalala nyo ba sa Araling Panlipunan? Panginoong may lupa. Ibig sabihin, sila yung mga nag-amass ng great um, wealth through, what? Through land. Yung maraming, lupain, may mga hacienda, etc. So, yun po yung mga mayaman noong unang panahon. Then, here comes yung tinatawag na industrial age. Those who have the machinery own the wealth. Nung nagkaroon na ng industrial age, may mga paggawa ng sapatos, paggawa ng rubber, paggawa ng ganito, ganyan, may mga factory, sila po ang yumaman ng time na yan. And ano na ba yung industry natin ngayon? Ano ba age natin ngayon? Information age. Those who have the right ideas, information, and network own the wealth. So, ibig sabihin, kung sino ang may alam, lamang ang may alam. 'Di ba? If you know, like a product, 'di ba, na makakatulong sa maraming may sakit. So, since you have that idea and you have the network, you build your network, then you own the wealth. Okay? Kaya nga ngayon, social media na, 'di ba? Ang dami nang yumayaman sa social media. Okay? That's a trend. Ngayon po, dadaanan ko lang 'to kasi I have a different um topic or I have a separate discussion about ESBI. Kung familiar kayo, I do suggest that you read the book Cash Flow Quadrant by Robert Kiyosaki. Kasi isa yan sa mga fundamentals. Foundation po yan sa negosyo natin. If you want to master the business, you have to know this.
Okay? Pero for the sake of conversation, explain ko lang po sa atin, merong apat na klase ng tao. Nahati siya sa apat na quadrant, E, S, B, at I. E stands for employee. No? Sino ba dito yung mga empleyado? Can you type E kung empleyado ka or na-experience mo maging empleyado? So ako po, na-experience ko maging nurse sa hospital for less than a year. So na-experience ko ng employment. Correct me if I'm wrong. We have a job, of course. We have a boss. Si boss yung sasabi, ano oras ka papasok, ano oras ka uuwi, time in, time out, magkano sahod mo. Tuwing kailan off mo. Kailan ka mapopromote. Everything relies on your boss. Kung close kayo, good for you. Kung hindi, good luck to you. Kasi ano siya eh, depende. Hindi mo hawak yon. Sa IPO, may tinatawag na no work, no pay. Pagka wala ka na sa trabaho, naubos na ang leave, wala na pong income. Okay, kaya nga 'di ba merong discussion sa Senate, pag hindi po nga pasok, dapat ba meron pa ring sahod? I don't wanna get political here, pero 'di ba sa mga normal na empleyado, kapag wala ka sa trabaho, wala kang kita supposedly, 'di ba? Ngayon may tinatawag naman na self-employed. Ano naman yung mga self-employed? Okay. Ang self-employed, ito po yung may mga small business or boss sila ng sarili nilang negosyo. For example, dentist, lawyer, engineer, um, architect, yan, 'di ba? So, mataas yung ano, napag-aralan. Pwede silang, for example na lang si Mentor Shane, dentista siya, 'di ba? Self-employed po yun. If you have your own clinic, ikaw ang boss. Pero then again, you own a job, okay, but then again, it's the same. No work, no pay din siya. Kapag wala ka ng pasyente, wala ka ng kita, wala ka ng project, wala kang kita. Okay, ganun siya. Just understand the word singleness. Can everybody type in singleness? Yan. Hindi ito yung walang jowa. Ito po yung mag-isa kang tumatrabaho para sa sarili mo. Okay? Pasok din dyan yung mga sari-sari store, food cart, direct selling. Singleness yan. Mag-isa ka lang doon eh. Okay? You are working alone for money, you're exchanging your time for money. So you have to understand that. Unfortunately, pag nasa ENS ka, it is called the poor side. Bakit poor? Just to make it short, kasi nga, mag-isa ka lang nagtatrabaho para sa sarili mo. Whereas sa BNI, B for business, I for investment, bakit nakakayaman ang negosyo? Because there is duplication. From the root word lever, it makes life easier. Kaya nga law of leverage. In Tagalog, yung mga bagay na kapag papagaan ng buhay mo. Another layman's term for that is duplication. Pwede kang dumami. 'Di ba yan yung ano, contrast ng singleness? 'Di ba pag singleness, mag-isa ka lang. Kaya nga single, mag-isa. You're working alone for money. You're exchanging your time for money. In duplication, you have the opportunity to be duplicated. Pwede kang dumami. You just have to understand the concept. For example, nakwento ko to dun sa isang na mentoring ko nung Saturday eh. Okay. Kayong lahat versus me. Okay. Tayo ay mga chef. Okay, mga chef. Ako mag-isa. Kayo, 10 kayo. Ang goal natin, 100 plates in just a matter of how many hours. Paunahan. Sino sa tingin niyo mauuna? Kayo na 10 chef o ako na isa lang? Isa o 10? Sino mauna? Siyempre, 'di ba common sense kahit grade 1 masasagot? Ang sagot is, malamang maunang matapos yung 10 kasi mas madami sila. So sa negosyo po natin, 'di ba, sa ESBI, malamang mas malaki yung chance na kumita ng doble o triple o mas malaki yung negosyante kumpara sa nasa ENS kasi sa ENS mag-isa lang, sa B puwedeng dumami. Nagets niyo na po ba yung point? Kasi sa business, you can own a business, you can own a system and puwede kang ma-duplicate, puwede kang dumami. Sa I naman 'pag marami ka ng pera, ano na 'yan, 'yan yung end goal mo, 'di ba? Yung kunwari you have 50 million in the bank, 1% per annum, that's 500,000 in a year. Ang tawag sa'yo LOI na living on interest, literally money works for you. Sa ESBI, yes, ang pinakamaganda ay kasi wala kang gagawin, passive income ka na. But if you have to accumulate wealth, you need to start with B.
yung BNI, rich quadrant siya. Yung ENS, poor quadrant. Ano mas gusto mo? Poor or rich side? Poor or rich? Wala naman nangarap maging poor, 'di ba? Eventually, our goal is to become comfortable in life. We want to become a channel of blessings. So, dapat mag-overflow ka, abundant ka, because you cannot give what you don't have. Right? So, if you are in business, you have the opportunity to have a leverage and to be duplicated. Therefore, you have a chance to be rich and accumulate wealth. Are we learning? Okay, andar tayo. Alam niyo po, may isang ginawang exercise nung na-invite ako, sa IBP 'to. Hindi ko 'to makakalimutan kasi I was very skeptic with network marketing. In reality po, very skeptic ako 'pag na-invite mo ako over a cup of coffee. Alam ko na networking 'yan, tigilan mo ako. Gano'n ako. Pero when I got invited in the business, I didn't know na business siya. Ang alam ko, extra income, trabaho. Pero merong ginawa yung speaker that time, ang pangalan niya si Mentor Shirley May Sibulan. Mentor May nag-IBP sa akin eh. That really struck me na open yung mind ko. Kasi yung sarado kong utak, ang alam niya lang, kailangan ko magtrabaho, mag-iipon ako, then magnenegosyo ko later on. Pero of course, bata pa ako that time, hindi ko iniisip yung negosyo. Pero not until naintindihan ko tong i-share ko sa inyo. Let's compute. If you start working at the age of 21 and you are able to save 10,000 a month, times 12, that's about 120,000 in 1 year. Tama? Tama computation? 22 years old ka na that time. Pabilisin natin ng konti after 10 years. Let's say 31 years old ka na, meron kang 1.2 million. Question, enough na ba yan para sa matataas nating pangarap? I don't think so. Okay. 'Di ba? At saka napakahirap mag-save ng 10,000 per month. Pero let's just ano lang, push through with our discussion. Kung after 10 years ulit, dagdagan pa natin, at the age of 41, you have 2.4 million because you're able to save 10,000 per month. Is this still enough? Not yet. Itodo na natin, no? At the age of 51, meron kang 3.6 million total accumulated savings at the end of how many years? 30 years of working, you have 3.6 million. Question, is it enough to cover for our dreams? Una sa lahat, napakahirap pong mag-ipon ng 10,000. And even if sabihin natin na tataas ang sahod natin after how many years, tataas din ang lifestyle natin. 'Di ba pagtaas ng income, pagtaas ng lifestyle inflation. Kasi syempre nung 20s ka wala ka pang anak. Pagdating mo ng 30s, may anak ka na, may pamilya ka na, ang dami mo ng gastos. Lalong wala ka ng masi-save. So, nung naintindihan ko 'to, shocks, numbers don't lie. Even if i-compute ko siya pag-uwi ko, I will still have the same figures. So, sabi ko sa sarili ko, hindi pala enough na meron akong magandang trabaho kasi at the end of the day, napakaliit ng sahod. Malamang hindi kasya. And hindi rin factual na makapag-ipon ako ng 10K. Doon na open yung utak ko. Sabi ko, ang taas ko mangarap. Paano ko makukuha yun? Kung hindi kaya ng computation na 10,000 per month. Tama. So, sabi ko, I need to get out of the rat race. Alam niyo po yung rat race? Yung parang dagang kosta sa sa pet shop. Yung takbo ng takbo. But at the end of the day, nandun pa rin siya, stuck in the same rat wheel. 'Di ba? So, we don't want to be stuck there. Kaya sabi ko, kung mataas ako mangarap, let's say, gusto ko ng bahay na 25 million, gusto ko ng mga sasakyan, 15 million, gusto ko ng bakasyon, 10 million, gusto ko ng savings, 50 million, that's a total of 100 million. Ano ang gagawin ko? Paano? Di ba? And thank you, Lord, kasi may pinanganak na sistema na pwede nating gawin para makaahon tayo dun sa rat race na yon. And that is what we call multi-level marketing, MLM, or network marketing, or in Tagalog, sa ating mga Pilipino, networking. There was this book, Why We Recommend Network Marketing, by Donald Trump and Robert Kiyosaki. O, diba? May libro pa sila na nire-recommend yung network marketing. But, just to
advise all of us, very important that we read books kasi leaders are readers. Hindi pa ako mahilig magbasa ng libro. Naalala ko ganyan kakapal yung mga libro namin nung nursing. Bina-browse ko lang, hindi ko nabasa. Kasi yung ano eh, liliit pa ng font, no? Pero I realize na pag gusto mo palang palawakin yung knowledge mo sa business, you have to invest your time in learning it. And one way of learning is to what? Read the book of Law of Leverage. Available to sa office, alam ko eh. And then, of course, Rich Dad, Poor Dad by Robert Kiyosaki. Also, yung sinabi ko kanina, yung cash flow quadrant. Okay? So, maganda mabasa mo yan para magkaroon ka ng knowledge about the business. Now, just to give you a context, what is network marketing? It is a business model where the distributors are compensated in both what? Selling the products and the business opportunity. So, paano ka po babayaran sa network marketing? Babayaran ka kapag ka nakabenta ka ng product that's retailing. Pangalawa, if you're able to what? Share the business opportunity through the other 13 ways of earning. Okay? That's network marketing. Now, well, we understood that maganda ang negosyo. Kasi sa E, S, B, and I, maganda ang I, pero kung walang masyadong budget, start mo na with wealth accumulation sa B. So, sa business, maraming iba't ibang klase. Merong tinatawag na conventional, traditional business. Sample niyan, groceries, computer shop, salon. Ito po ay may physical store. 'Di ba? Meron ding franchising, fast food, convenience store, milk tea house, 'di ba? Samyupsal, franchising. Then here comes what we call network marketing. So itong mga negosyo na to, traditional and franchising, ang tawag dyan, traditional business, ano talaga yan? May tinatawag na OPEX. No, kapag malaki ang OPEX, mababa ang income, what do you think will happen to the business? It will collapse. Marami na ako nakita na traditional na negosyo na nagsara dahil mas malaki pa yung renta nila. And ngayon ha, trending. Mas malaki pa yung bayad sa Meralco kaysa sa kinikita. Agree? May nakita ko sa TikTok eh. Sabi niya, magko-close na ang coffee shop ko kasi mas malaki, hindi ko na kayang bayaran ang Meralco. Kasi nagtaas Meralco, di ba? Magkano Meralco nyo, guys? Magkano Meralco? Meralco reveal. 'Di ba? Ang laki na ng OPEX, mens. To the point na yung kinikita mo, binibigay mo na lang sa gobyerno, sa tax. Binibigay mo na lang sa Meralco. Kumbaga, useless na. But, ang good news is, there's a business that doesn't require OPEX. Walang bayad sa renta, tubig, kuryente, labor. 'Di ba? Kasi nga, hindi na ikaw ang magpapasahod sa mga empleyado sa office. Hindi ka magbabayad kay Kuya Guard, kay Kuya Julius na nag-a-assist sa ating seminar room, 'di ba? Hindi. And that is what we call network marketing. Specifically, I am worldwide. Tama? Agree ba mga means? Hindi tayo nagbabayad pero hindi tayo nagbabayad ng OPEX ng I am worldwide pero we are able to use the office, we're able to distribute the products, we're able to use the marketing materials provided by the company. 'Di ba napakaganda? Now, pag may nagtanong sa'yo, bakit ba malaki kinikita nyo sa network marketing or sa I am Worldwide in particular? It's because understand the distribution channel. Ang dami po, itong mga dinidiscuss ko sa inyo mga mens, mga open mind to. Ibig sabihin ng open mind, yung kapag nag-discuss ka sa kausap mo, pwedeng ito muna yung i-discuss mo before yung pinaka-presentation. Ano to eh, maraming open mind na pwede mong pagpilian. Pero ito kasi yung basic ng negosyo natin. If you understand this, walang makakatibag sa iyong paniwala sa negosyo na pinasok mo. Okay. Ang conventional business, let's just say, ano bang maganda? Candy na lang. Okay. Candy. Yung candy, 1 peso talaga siya sa factory. Okay? So, versus network marketing, pakita ko lang muna lahat. Labas ko ha. So, may tinatawag kasi na, what? Yung factory, to the middleman, area distributor, tapos sa, takatak boys, yung mga nagbebenta sa kalye or sa tindahan, pure gold, ganyan. So, from the factory to the consumer, yung 1 pesos, nagiging 5 pesos na siya. Bakit? Kasi,
Bawat middleman na pagdadaanan may corresponding profit around 10 to 20%. Okay? So, dito naman sa negosyo natin, sa network marketing, from the factory to the consumer, okay, meron ding middleman, pero ang middleman na yun ay ikaw na. Minsan nga ikaw ang consumer eh, pero ikaw din yung distributor. Ano maganda doon, pwede ka rin magkaroon ng sarili mong mga distributor under your team. Kumbaga, yung 10 to 20% nakikitain ng um, middleman, ano nangyari? Sa'yo napunta. Kaya nga, itong 30 to 60%, wala na yan. Sa network marketing, sa'yo yan. Kasi pwede naman ilagay ni I Am Worldwide yung barley sa Watsons, Mercury Drug, 'di ba? Yun yung middleman, sa kanila yung 30 to 50%. Pero dahil pinili ng I Am Worldwide ang network marketing as a way to distribute the product, sino yung nasa gitna? Sino na yung nagdi-distribute? Tayo. Sino makakuha ng 30 to 50% na profit? Tayo din. Naintindihan niyo po ba yung system? Dito kasi nahati-hati. Malaki naman talaga yung kinikita nung nasa gitna. Yung nagtutulay from the factory to the consumer. Ang kagandahan lang sa negosyo natin, from I Am Worldwide to us, most of us, we started as consumers. Then ngayon, distributor ka na din, di ba? So you get to experience the discount and you get to experience the profit. Okay? Ngayon, kaya malaki income. Ito, isa to sa mga naintindihan ko at natutunan ko sa buhay. It's a life wisdom mga mense. When you say active income, you need to be actively there to perform the job and get paid. Okay? So, ang active income, you receive it from performing a service. For example, tips, salaries, commission. Okay? Pag ginawa mo yung trabaho, may bayad ka. In short, ganon. May tinatawag na residual income. Ano naman yung residual income? Ito po yung isa sa mga training ni Mentor Pitch na hindi ko makakalimutan no nag-start ako sa business as in day one. Ito yung na-discuss niya sa akin. Hindi ko nga alam bakit ito agad eh. Ang lalim. Pero simple lang eh, para mas maintindihan natin. Ganito siya, mens. When you say residual income, it's an income that continues even after the work is done. Tapos na yung trabaho, pero you are still making money while you are sleeping. Okay, ganito siya kasimple. Ito yung variable time, effort, and income. Kapag nagsisimula po tayo sa negosyo, okay, dito tayo sa baba. Nagsimula tayo sa negosyo, 100% effort, as in attend ka sa training, webinar, attend ka dito, attend ka sa MVP Day, attend ka sa Unity Day, daming effort, invite dito, invite dyan, mentoring dito, mentoring dyan. Income zero. Meron ba naka-experience po niyan? Nagsa-start ka sa negosyo, tapos wala ka pang kinikita, o maliit pa yung income mo, may experience? Mm. Because that's the reality. You are still learning the business, and that's okay. Okay. After quite some time, nakabuild ka na ng team mo, may mga downlines ka na, 75%, okay, 75% ng effort mo na lang kasi may 25% ka na from your leaders. Pero ang income mo, wow, 25%. Umangat na, hindi na zero. Okay. Medyo nagka-income ka na. Pero later on, habang tumatagal, maging 50% na lang yung effort mo, 50% effort ng downline mo, ng leaders mo, ng team mo, income mo, 50% na. Uy, medyo pumapantay na. Yung unang part kasi mga mens, underpaid stage ang tawag doon. Pag nasa gitna ka na, fairly paid, medyo bayad ka na. Pero hindi yun yung target natin. Ang target natin, yan, maging 25% na lang yung effort mo, pero income mo 75%. Reverse triangle yan eh. Then, ito yung ultimate goal natin. Yung 0% effort, kumakaway-kaway ka na lang, hi, hello ka na lang, pero income mo 100%. Dahil na-build mo yung organization mo, na-build mo yung team mo, yung income mo 100% even without your effort. Ang tawag po dyan ay time and financial freedom. Question, sino pong gusto na ganito? Can you type I am?
Hindi ko nga alam kung bakit na-discuss yan sa akin at the very first day. At my very first day sa I Am Worldwide, no? First day ko talaga yung naintindihan. Sabi ko, ganon. So, kapag gagawin ko tong negosyo, I should not focus on pera alone. Hindi ako dapat mag-focus sa pera because naintindihan ko ang bayad sa ine-effort ko ngayon ay later on pag na-build ko yung business. Some people quit sa starting point ng negosyo nila na kapag umaattend sila ng training, umaattend ng mentoring, tapos wala pa rin kinikita. Ayoko na, wala naman nangyayari sa akin. Sayang. There are no failures in network marketing. Only quitters. Ulitin ko, there are no failures. Wala naman nag-fail. Meron lang nag-quit. Tama? O baka nag-fail sila because they quit early in the business. So, naintindihan po ba yung concept nito mga mens? Kasi pag naintindihan mo to, talagang titiisin mo hanggat makuha mo yung tugatog ng tagumpay. Kasi ang bayad, wala po sa unahan. Ang bayad nasa dulo. Payag ka ba nun? Yung nag-effort-effort ka tapos hindi ka talaga maka-experience ang bayad? Siyempre hindi. Nag-effort ka na eh. Itodo mo na. Diretso mo na hanggang dulo. And mas okay na sa akin yung itodo ko yung business for 5 years kesa for the rest of my life. For example, ano mas gusto mo? Magtrabaho ng 40 years? O magtrabaho ng 5 to 10 years, then after that, 30 years ka magpahinga? Ano mas gusto mo? 40 years na utik-utik? Yung hirap? Pero ano, okay naman, surviving. Or yung 10 years na todo, pero after 10 years, kayahay na yung buhay mo, masarap na. Ano mas gusto mo? 40 years of hardships o 10 years lang? 10 years na todo, mens. Kaya bawal mag-quit. Bawal mainip. Kasi ang binibuild mo, residual income, hindi active income. Huwag ka maghanap ng income sa unang taon, 2 taon, 3 taon, 4 taon, 5 taon. You're still building the business that will provide for you even without you making effort in the long run. Okay. Enjoy time and financial freedom. That's our goal. That's our ultimate goal. The reason why we join I Am Worldwide, simple lang. Gusto natin ma-enjoy yung buhay na binigay sa atin ni Lord. Ayaw natin na ang tagal-tagal na pagod pa rin tayong humabol sa pera. Gusto natin dumating sa time we are overflowing so that we can give back to the community and we can bless a lot of people. 'Di ba? Enjoy time and financial freedom with the ones we love, with our loved ones. And hindi yan posible if you are focusing on the active income. Kasi kahit anong gawin mo, yan na yun. Pag nagkasakit ka, 'di ba? Mawala na rin ang active income. But if ang ginawa mo, yes, let's say, part-time ang ginagawa sa Emerald Worldwide, meron kang active income just for the means to survive. Pero, you're building your business, kaya nga, do full-time in your job to make you a living, but do part-time in your business to make you a fortune. Tama? Just like, eto po, the goal isn't about money, the goal is living the life the way I want to. It's not about money, it's about freedom. Can everybody comment freedom? Freedom. Sino dito yung gusto na niyang lumaya sa mga utang? Gusto na niyang lumaya sa mga humahabol na bills? Gusto na lumaya sa sa worries na paano ko 'to mababayaran? Paano ko 'to mapagkakasya ngayong buwan na 'to? 'Di ba? Sino dito yung ayaw niya na magkaroon ng worries? Gusto niya na magkaroon ng stability, ng security, 'di ba? Yun yung pangarap natin. Hindi naman actually pera eh, pero unfortunately, we need money. Kasi that's how, this the currency of life. But at the end of the day, it's all about freedom. Kailangan natin ma-experience yung masarap na buhay. 'Di ba? Kaya nga sabi sa Jeremiah 29:11, if I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, Lord, prosper. Not to harm you, plans to give you hope in the future. And I Am Brother is one vehicle for you to achieve that freedom. Yung freedom from worries, freedom from all the things that wears you down, 'di ba?
Pero of course, freedom comes with a price. Kailangan trabahuin, kailangan itodo, kailangan gawin, okay? Just like these people na nag-start po sa negosyo na walang-wala. Ngayon, 'di ba, si Mentor Sol, Mentor Jonathan, kakagaling lang po nila from Thailand, free travel incentive, kasama nila yung bunso nilang anak, 'di ba, si Jiu. Ang sarap sa feeling na grabe yung ano, nabibigay sa kanila na ang I Am Worldwide. Si Mentor Jonathan po ay anak ng OFW. Yung papa niya before, nagtatrabaho sa Saudi, and lumaki siya, alam ko sa kwento ng buhay nila, no, si Mentor Jonathan, lumaki siya na yung papa niya, laging nasa abroad. Nung pinanganak si Mentor Peach, nakauwi na yung papa niya. So, mag-iba yung ano, kaya magkaiba yung dynamics. Eh, of course, kung lalaki ka, tapos yung tatay mo, 'di ba, malayo. Kumbaga, lumaki ka ng walang tatay. So, tumatak sa kanya yun, sabi niya, dapat, pag ako nagkapamilya, laging ko kasama yung mga anak ko. Sino po yung may mga anak dito? Can you type me? Kung may mga anak ka. 'Di ba, ang pangarap natin, makasama yung anak natin palagi. 'Di ba, yung lumaki sila na nakikita mo hindi lang sa picture, pero sa totoong buhay, nahatid sundo mo sa school, 'di ba, nakakapunta ka sa mga program sa school, kasi showing up is very important sa mga bata, 'di ba? So, looking at the life of Mentor Jonathan and Mentor Mirasol right now, napakasarap sa feeling, 'di ba, nag-post si Mentor Sol, masarap sa feeling na mahatid sundo yung anak sa school na hindi nga naisip, "Ay, may trabaho ako, hindi ko magawa yun." Pero hindi. Kasi dahil meron silang time, freedom sa negosyo, with financial freedom, now they can attend sa lahat ng school program sa mga anak nila, nahahatid sundo nila, 'di ba? Nakakasama nila sa mga travel, nagta-travel sila as family. Ang sarap nga makita nung gano'n, eh. Kasi mostly, kagaya ko, anak ako ng OFW, napakahirap sa'min magkaroon ng family time nung nag-a-abroad yung nanay ko. Once a year lang, 'di ba? Pero kung may negosyo ka that can provide for you, every day is family day, 'di ba? Just like Mentor Catherine, 'di ba? Mentor Kath na meron ng sariling bahay at lupa, naka-Lamborghini, pero yung aside from the material things at more than 100 million na income, yung kasama niya din yung anak niya. Alam niyo po, nag-start si Mentor Kath na 3 months niyang ibinigay muna sa province yung anak niya para makahataw. Ang tawag doon, sacrifice. Nung nagsa-start siya sa I Am Worldwide, sinakripisyo niya muna yung time niya sa anak niya. Habang bata, si Nash, bata pa that time eh. Para makahataw, makatodo. Pero kasi yung mindset niya, hindi naman habang buhay, ipapaalaga ko yung anak ko sa iba. Kailangan ko lang talagang itodo yung negosyo para dumating sa time, makuha ko na at ako na rin ang makapag-provide at mag-alaga. Kasi single mom si Mentor Kat eh. E tingnan mo naman ngayon, malaki na yung anak niya, nakatira na sila doon sa sarili nilang bahay at lupa. 'Di ba? So, ang sarap sa feeling na yung sakripisyo mo ngayon, eventually, magbubunga din yan at hindi lang ikaw ang mag-e-enjoy niyan, pati pamilya mo. Of course, our very own Mentor Shirley May Sibulan, 'di ba? Si Mentor May, grabe, ang nanay niya, OFW sa Saudi, si tita. 'Di ba, nakakauwi lang every once a year. Pero ngayon, for good na, and nakakapag-travel na sila sa iba't ibang bansa, kasama niya na palagi yung mama niya. Malupit nga, diamond na yung mama niya sa I Am World dahil si Tita Betty, 'di ba? Ang sarap lang sa feeling na yung sakripisyo ng mga mentors, ngayon kasi nakikita natin yung magandang buhay nila, eh, pero hindi naman natin nakita kung paano sila humataw before. Si Mentor May, kaagaw namin yan sa lamesa. Oo, namin sa office. Yung pagdating mo doon, nandun na siya. Uuwi ka na, nagtutok pa siya. Ganon. Ganon nag-start si Mentor May. Kitang-kita ko talaga. Magko-close na yung office, hindi pa nauwi kasi nagtutok, nagme-mentoring, sobrang sipag. Pero deserve niya na 200 million circle na siya ngayon. Sino man mag-akala magkaroon ka ng, alam mo, nakausap ko si Mentor Me. This year, fully paid niya na yung house and lot niya. Grabe, no? Nababaliw ako. Kasi yung McLaren po, fully paid na. Of course, yung ano, ito incentive naman eh, yung ano niya, SUV niya. Tapos yung bahay niya, this year, mga fully paid na parang, wow, grabe. Nakakabaliw. Magkano yan? 'Di ba? And yet, na-provide ni I Am Worldwide. Ito po yung car na sinasabi ko na fully paid niya na, 'di ba?
Tapos yung house and lot malapit na, kaya baliw na baliw ako, eh. Sabi ko, "Mens, grabe ka, tapos ka na agad. Ano na lang gagastusin mo, wala na." 'Di ba? Konting sakripisyo para sa magandang future. And of course, Mentor Precious Grace Capili ang ating talagang ano, trendsetter sa I Am Worldwide. Alam niyo ba si Mentor Peach ang pinakaunang nagkaroon ng Lamborghini sa ano, at a very young age. And unang babae na network marketer ata naka-Lamborghini. 'Di ba? Ang galing ano, daming sasakyan. Ngayon naka-Ferrari at nagpapagawa ng three-story house and lot. Na-excite nga po kasi sa Friday pupunta kami sa bahay. Sabi niya, samahan ko daw siya mag-ano, mamili daw kami ng fixtures. Feeling ko nga bahay ko din 'to, eh, kasi marami akong desisyon diyan. Maraming ako yung pumili. Pero nakakabaliw lang kasi sa Mentor Peach nakatira sila sa hindi Tondo, sa Blumentritt. Kung familiar ka sa area na yon, hindi gano'n kagandahan yung area sa likod ng Chinese General Hospital. Nakita ko, mens, yung itsura ng bahay nila. Nakita ko kung paano sila nag-start. Kaya baliw na baliw ako na ngayon, ganito kaganda yung pinapagawang bahay. Sobrang ganda, mens. Sabi ko nga kay Mentor Peach, alam mo mens, may mga kamag-anak ako na mayayaman, may mga kilala ako na nakatira sa Ayala, Alabang, sa sa exclusive na village. Pero yung bahay mo yung pinakamagandang bahay ng kakilala ko. 'Di ba siya, lahat ng kakilala mo, yung may pinakamagandang bahay, mentor mo. Sa lahat ng kakilala mo, 'di ba? Ang ganda talaga ng bahay ni Mentor Peach. Sino gusto makapunta diyan? Ayan po 'no. And lahat po 'yan ay katas ng I Am Worldwide. May iba bang negosyo si Mentor Peach? Abay wala. May iba bang source of income? Wala. I Am Worldwide lang po and yet able to create this. Malapit na matapos, mens. 'Di ba? And ito, yung nagkaroon kami ng supercar club, lahat po ito mga normal na tao na nagko-commute lang before, eh. Pero ngayon supercar achievers, ibang-iba na po yung buhay mga men. So, ano ba yung one thing in common na ginagawa namin? I am worldwide, 'di ba? I am nothing without God. And that is true, sabi nga ni Mentor Peach. Lahat ito nangyari by the grace of God. Nangyari ito dahil pinakita sa atin yung magandang opportunity, which is I am worldwide. Pero, hindi enough na nakita mo. Kailangan trabahuhin mo. Ika nga, di ba, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kahit may awa ang Diyos, kung wala naman tayong gawa, bali wala. Faith without action is dead. 'Di ba? And with man, this is impossible, but with God, all things are possible. Maraming imposibleng nagawa si Lord sa buhay natin, 'di ba? Ang dami na napatunayan ng Diyos sa buhay natin. Walang imposible. Lahat 'yan ay posible only if you believe in the Lord, if you have faith. 'Di ba? Ika nga, if you have faith, even as small as the mustard seed, 'di ba? You can move mountains. Kaya importante mga mens, maniwala ka na nilagay ka ng Diyos dito for a purpose. There's a reason why you are here. Because God wants to, what? Wants to give you your dreams. He wants us to experience the best things in life. Gusto niya na ma-experience natin yung masarap na buhay na posible dahil meron tayong opportunity. And that is I Am Worldwide. And with that, thank you so much, Team MVP, for attending our training.